Hi guys! Maganda ng gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magkatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabi nito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay etong nasagap natin chika na mayroon daw pong wedding bells na magaganap after ng world tour. Hoy, ano yan? Nakakagulat naman na balita. Nakakagulat na chismis. Ano po? And syempre, tungkol po dito sa pakikipag-coordinate na ni JP, bunsong kapatid po ni Kimi, para sa world tour ng Kim Pao. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po yung maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And narito naman yung ilan pong mga comments na napili natin na basahin ngayong gabing ito bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating pong daily updates ng mga subscribers natin. So, ang first comment nga natin ngayong gabi ay si Mama Annalyn Hicap. Ito po ay tungkol sa previous updates natin. Ano po? So, sabi niya rito sa kanyang comment, wala kasing dugong artista si Kim. Ang ganda-ganda ng patungo ng karera niya. Kaya ganyan yung ibang reporter. Kasi nga, Makanora, Rian, mga yan. Hi! Basta Lord, kayo na ang bahala kay Kim at kay Paolo at sa mga vlogger na nagtatanggol sa kanila. Kayo na po ang nakakaalam. Basta, ako forever Kim Pao dahil sila ang nagpapasaya ng buhay ko. At ano po to ganda siguro ng buhay ko at nagpapasaya. Tapos, God bless all and good afternoon everyone. So, ano ibig po ninyo sabihin sa wala kasing dugong artista si Kim, Ma'am Annalyn Hicap? Kaya binubuli si Kimi ngayon ng ilang reporter kasi wala naman dugong artista si Kim. I mean, hindi siya anak ng artista, hindi siya produkto ng mga dating veteranong aktor at veteranong aktres. Yun po ba kapag hindi nanggaling or wala sa line, wala sa bloodline ng pagiging artista, bubulihin na lang nila? Grabe, wag naman sanang gano'n kasi ang pangit naman kapag kaganon ang sistema nila, 'di ba? Kasi si Kimi kahit wala po sa kanyang dugo, or wala man po siyang magulang na artista, nananalaytay naman sa kanyang pagiging actress, 'di ba? Hindi lang po basta actress, kundi mahusay na actress. At ang dami rin po pinagdaanan ni Kim Chiu para marating ang anuman po ang narating niya sa ngayon, sa kasalukuyan. Kaya wag po sana silang ganyan kay Kim Chiu porque hindi po nanggaling sa pamilya ng mga artista. And tama po kayo, pray lang po talaga ang magagawa po natin para kay Chinita Princess. Para lubayan po siya ng mga masasamang tao. Samantala, sabi naman ni Ma'am Rebecca, sabi nga ng matatanda, paghitik sa bunga ang isang puno, asahan na maraming babato para bumagsak. Mga bashers, tila walang contentment sa buhay. Pathetic at baka miserable dahil nasasapawan na mga idols nila. So, kung nasasapawan mga idols nila, edi gumawa sila ng paraan para maging matunog. Minsan kasi syempre nandun din po yan sa higpit ng pagsuporta ng mga fans, hindi po ba? Kaya sa halip na tumutok po sila para hilahin pababa si Kim Chiu, bakit yung hindi na lang yung buong lakas nila
ituon po nila para iangat yung kanila pong idol. Para maranasan po nila kung yung pangarap nila na maranasan ng idol nila. Naniniwala silang deserve din naman ng idol nila yun. Ayan, di kapag meron po, nabigyan sila ng pagkakataon, di ibuhos na po nila lahat ng kaya nilang pagsuporta. Hindi yung ibubuhos yung pwersa nila para manghila ng ibang tao. Gagawa ng issue, ganyan. Support na lang. As in, patrendingin sa social media, wow, ang husay, hindi nakapagtataka na sa kanya ibinigay yung project, mga ganun, yung lahat ng papuri, gawin na po nila para maangat yung idol nila. Hindi yung gagawa sila ng issue at ikakasira ng iba. Wala po kasi mangyayari sa kanila kapag kaganon. Anyway, dumako naman po tayo dito sa comment ni Ma'am Leon Talian. Sabi niya dito sa kanyang comment, praying for Kim Pao, so good health, safety, and happiness, and success. May they not get tired of each other. Huy, ang ganda nitong huli na to. Well, lahat naman. Praying talaga ng good health, safety ng Kim Pao, and ang kanila pong kaligayahan or happiness. And success sa business, sa love life, and all na po. Yan. And syempre, sana rin po ay hindi sila mapagod sa isa't isa. Yung kumbaga kahit anong dumating na problema, nandyan lang sila sa isa't isa, nagtutulungan, andyan lang po sila sa isa't isa, kino-comfort ang each other, ganyan. Wag po silang mapapagod. 'Di ba? Andito naman ang mga Kim Pao fans, susuporta po sa kanilang dalawa. And ramdam naman po siguro nila yon. Napaka-effort din naman po kasi ng Kim Pao fans para iparamdam sa kanilang dalawa yung pagmamahal, pagsuporta, at pagtitiwala na kaya po nilang gawin ang lahat ng mga projects na pinapagawa po sa kanila. Samantala, dumako naman nga po tayo sa Kim Pao World Tour kung saan, eto nga po si JP. Mayroon pong ka-meeting parang ito po ay Team Canada. So, ngayon pa lamang ramdam na po ang pagsuporta ng Team Canada para sa Kim Pao World Tour. And based nga po dito sa kanyang caption, thank you V Fonts Productions for bringing Kim Pao in Alberta. Ayan. And kasama nga po ni ni JP yung kanyang girlfriend, and siguro ilang grupo po ito ng Kim Pao. Ayan. Team Canada is ready na agad-agad. Nakikipag-coordinate agad si JP. Full support din talaga siya sa kanyang ate Kim. Nakakatuwa naman. Sana hindi magbago ang kanila pong samahan na magkapatid. Anyways, dumako naman tayo dito sa nasagap nating chika. Yes, meron pong inisplok si Blair Yatakitumbi sa kanya pong page sa Blue Up. Ayon sa kanya, isplok may wedding bells na mangyayari pagkatapos ng Kim Pao World Tour. Wedding bells? Kaninong wedding bells? Sino yung kakasal after ng Kim Pao World Tour? Grabe naman yan. And sa mga comment, meron po siya na-replyan and sinabi, meron po nag-comment na ayaw ng umasa. Kasi hanggat hindi kina Kim and Paolo nang gagaling, hanggat hindi nangyayari, ayaw na daw pong umasa. Pero sabi naman ni Blair, comment niya doon is matagal naman na daw civil married ang Kim Pao, and hindi imposible na mangyari na may wedding bells na magaganap after ng Kim Pao World Tour. Pero mong sasabing baka sa 2027 na, tamang tamang petsa para mag-settle down na daw ang Kim Pao. Ayan, mag-rest muna sa showbiz. For sure, nagawa naman na nila at marami nang nagawa ang Kim Pao together. Ayan. Well, dito po sa kanya pong post, hindi naman niya nilinaw kung kaninong kasal o sino yung kakasal after ng Kim Pao World Tour. Pero marami nga nag-a-assume na Kim Pao na ito't nararamdaman din daw
nila na buong buo na ang Kim Pao after ng Kim Pao's World Tour at handa na silang mag-settle down. Kayo ba guys, anong inyong masisay patungkol doon? Comment nyo nga lang dyan sa baba. And hanggang dito lang po muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita ko po muli sa mga susunod pa natin chika. Maraming pong salamat.